Habang nagkakaroon ng mga matitinding tensyon sa iba't ibang panig ng mundo ay nagawa naman ng bansang China na sisihin ang Amerika, na kung saan ay sinasabi ng China na isang USS destroyer ang kanilang namataan malapit sa Paracel Island, na inakusahan pa ng China ang US dahil ayon sa kanila ang operasyong ito ng Estados Unidos ang nakakasira sa peace and stability sa rehiyon ng South China Sea. Wala ano nga kaya ang dahilan ng Estados Unidos para magsagawa ng isang operasyon sa mainit na pinagagawang lugar sa rehiyon ng South China Sea? At higit sa lahat, totoo nga ba kaya ang pagbibintang na ito ng bansang China sa US? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Gayunpaman sa ngayon ay patuloy pa din ang isinasagawang mahigpit na pagbabantay ng mga militar ng China sa pinagtatalunang rehiyon, na kung saan ay inakusahan pa ng China ang Amerika dahil sa pagpasok sa katubigan ng walang pahintulot mula sa China. Maligayang pagbabalik sa ating channel mga kaibigan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, simulan na natin. Sa ngayon ay nakaalerto pa din ang mga kasundaluhan na pandagat ng bansang China sa kadahilan ng sinasabi ng China na pinasok ang kanilang nasasakupang katubigan ng barkong pandigma ng Estados Unidos, na kung saan ay inakusahan pa ng China ang Amerika dahil sa pagpasok sa katubigan ng walang pahintulot mula sa China. Usap-usapan din ng mga eksperto na maaaring sinusubaybayan ng bansang Amerika ang China dahil na nga sa pagbuo nito ng puwersa sa rehiyon ng South China Sea, na alam naman natin na halos sinakop na ng China ang malawak na karagatan. Samantala sa issue naman tungkol sa sinasabing pinasok ng US Navy ang karagatan ng China, ayon sa report sa official website ng The Guardian, itinanggi ng hukbong pandagat ng Estados Unidos na pinasok nila ang teritoryo ng bansang China, na kung saan ay ayon sa militar ng China, isang US destroyer ang kanilang namataan na naglalayag malapit sa pinag-aagawang Paracel Island, na sumusubok pa ito na libutin ang buong katubigan. Gayunpaman, dineklara ng United States Navy na mali ang ibinibintang sa kanila ng China, na ayon pa sa isang estatemento na lumabas noong araw ng Huwebes, ipinipilit ng Chinese military na pinasok ang kanilang katubigan, at ayon sa kanila, isang guided missile destroyer USS Milius ang iligal na pinasok ang Chinese territorial water nang walang pahintulot o aprobal ng kanilang gobyerno. Isang patunay lamang ito na kapag ang Estados Unidos na ang humarap sa pagiging agresibo ng bansang China, ay tiklop ang PLA o ang People Liberation Army ng China, na inakusahan pa nito ang US sa pagpapatindi ng tensyon sa rehiyon. O sa madaling sabi, sinisisi ng China ngayon ang Estados Unidos sa pagpapawala ng peace and stability sa contested Paracel Island. Samantala sa kabila naman ang binibintang na ito ng China, ayon sa responde ng US Navy 7th Fleet, sinabi nito na ipagpapatuloy pa din ng USS Milius ang pagsasagawa nito ng kanilang routine operation sa South China Sea, at patuloy na babantayan ang mga karatig bansa ng bansang China. Sinasabi pa sa report na kahit anong mangyari ay patuloy pa rin ang pagpapalipad, paglalayag at pag-ooperate ng mga sasakyang pandigma ng Estados Unidos hanggang pinapayagan at sumusunod ito sa international na batas o international law. Matatandaan natin mga kasama na ang Paracel Island ay isang pinagagawang archipelago na may lawak. Ito nang aabot sa 7 square kilometer sa South China Sea, na kung saan sa loob ng Paracel Island ay mayroong de facto control ang China sa mga isla, at sa katunayan pa nga ay nag-install pa ang mga militar ng China ng mga outputs at mga base militar nito, habang inaangkin din ito ng Taiwan at bansang Vietnam. Ang pagbibintang na ito na pinasok ng US Navy ang teritoryo ng China ay nangyari noong taong 2022, buwan ng Hulyo. Ang pagbibintang na pinasok ng US Navy ang teritoryo ng China ay nangyari na din noong taong 2022, buwan ng Hulyo, na kung saan ay sinasabi ng China na isang US destroyer din ang naglayag sa kanilang teritoryo, na nakakasira daw ito sa peace and stability sa buong rehiyon. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, ang pagpapadala ng USS Miguel Kate
ay isa sa mga hakbang ng United States upang palakasin pa ang kanilang depensa sa Asia-Pacific region at mapigilan ang anumang posibleng pag-atake ng China. Ang naturang mga barkong pandigma ay may kakayahan na mag-accommodate ng napakalaking bilang ng kasundaluhan at may range na nasa mahigit kumulang 9,500 nautical miles. Ang mga sinasagawang pagbabantay ng Estados Unidos sa pinagagawang rehiyon ay mas pinapalakas sa kasalukuyan, na kung saan ay kasama na rin sa pagbabantay na ito ng US Navy ang mga Philippine Coast Guard o PCG. Nais ng administrasyon na ipagtanggol kung ano ang nararapat, lalong-lalo na sa mga mangingisdang Pilipino na nawawala ng hanap buhay dahil sa pag-aangkin at pagsasagawa ng mga illegal fishing ng mga Chino sa South China Sea. Samantala, alam niyo ba mga kasama na halos milyon-milyon ang nawawala kada taon dahil sa mga illegal na pangingisda ng mga Chino sa ating katubigan. Natunay naman na pagmamayari ito ng ating bansang Pilipinas, na kung saan ay ayon ito sa official website ng CNN News. Ang USS Miguel Kate ay isa sa mga expeditionary station base ng United States Navy at nakatutok sa mga transportasyon ng malalaking kagamitan. Gayon din naman sa pagpapatakbo ng mga helicopter at hovercraft. Ang pagde-deploy na ito ng barkong pandigma ay isa din naman sa bahagi ng pagbibigay ng suporta ng 7th Fleet Expeditionary Strike Group at Marine Expeditionary Forces sa kabila ng pagkakaroon ng territorial field sa South China Sea, na kung saan ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa politika at seguridad sa rehiyon at patuloy ang pagsusulong ng United States ng kanilang mga interes sa West Philippine Sea. Sa ngayon ay sinasabi na nag-aalala ang bansang China sa posibilidad ng pagtaas ng militarisasyon sa rehiyon, partikular na sa West Philippine Sea, subalit hindi po opisyal na nagbibigay ng pahayag ang bansang China kaugnay ng mga bagong deployment ng USS Miguel K ng United States, habang patuloy naman na nakatutok ng United States sa kanilang mga interes sa rehiyon. Ang mga karatig bansa naman ay patuloy na nagtitiyak ng kanilang kaligtasan at seguridad sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon ng South China Sea. Samantala, sa gitna naman ng patuloy na pagtutunggali ng United States at China sa naturang rehiyon, naghanap ang United States Navy ng mga paraan upang mapalakas ang kanilang posisyon sa rehiyon. Isa naman sa mga tugon ng United States Navy sa hamon na ito ay ang pagde-deploy ng USS Miguel Kate sa South China Sea. Ito ay isang pangunahing barkong pandigma na nasa ilalim ng United States Navy na ginawa upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga sundalo sa labas ng bansa. Samantalang ang barko naman ay mayroong malawak na hanay ng mga kakayahan na kabilang ang mga matataas na antas ng pagpoprotekta, mas mabilis na pagpapalakbay at mas malakas na kakayahan sa pag-atake. Isa sa mga pangunahing kakayahan ng USS Miguel K ay ang kakayahang magtustos ng mga pangangailangan ng sundalo sa laot. Ang matinding engkwentro na ito sa People Liberation Army ay naganap sa panahon ng regional presence ni Boymen, kung saan kasama ng Australian Navy ang destroyer ng bansang Japan, ang JS Krisami, at ang US Navy destroyer na USS Milius para sa trilateral transit sa South China Sea. Samantala, isang tagapagtanggol naman na tagapagsalita ng ABC News ay nagsabi na patuloy na minomonitor ng militar ng bansang China ang mga barko at nagpapakita ng malaking pagkabahala kaugnay sa paggamit ng mga electronic warfare capabilities. Ang mga sasakayang pandigma ay nananatili sa deployment at noong nakaraang linggo naman ay nakibahagi sa International Fleet Review ng Japanese Maritime Self-Defense Forces sa tabi ng baybayin ng Yokosuka. Ang pag-aaral ng mga imahe sa satellite mula sa nakaraang taon ay nagpapakita ng daang-daang mga barkong militar ng bansang China na patuloy na nag-ooperate sa mga isla ng Spratly araw-araw, habang kamakailan lamang na may high definition na larawan ang mga nagpakita ng mga radar installation, airfields at naval gun emplacement kasama ang iba pang mga estruktura na itinayo doon. Nakikita naman ngayon ang pangamba ng bansang China sa lumalaking cast ng kooperasyon sa pagitan ng Australia, Estados Unidos at bansang Japan, at maging ng Pilipinas ang nakita nilang joint show of forces na kung saan ay isa sa mga nagsisikap ng mga bansa sa rehiyon upang mapanatili ang kalayaan sa paglipat sa dagat at masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga barko.
Samantala kung ating susuriin naman ngayon ay nag-iingat na ang bansang China sa lumalaking kooperasyon sa pagitan ng Australia, Estados Unidos, Japan at ng ating bansang Pilipinas. Ito ay dahil sa pagsisikap ng mga bansa na ito na magtayo ng isang makabuluhang alyansa sa Asia-Pacific region sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at ang matinding pagbabanta ng bansang China. Samantala hindi din naman nakakagulat o pumapayag ang mga bansang ito na magtayo ng mga matibay na samahan upang protektahan ang kanilang mga interes. Samantala sa kasalukuyan ay may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng bansang China at iba pang mga bansa na may mga paghabol din sa South China Sea. Samantala ito naman ay nagdulot ng mga pagkabahala sa mga bansa sa posibilidad ng pag-escalate ng tensyon at patuloy na pagsalakay ng mga bansa sa China sa mga teritoryo nito. Ang patuloy na panghimasok ng bansang China sa mga teritoryo ng bansang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagtutulungan ang Estados Unidos, Australia at bansang Japan upang suportahan ang Pilipinas. Sa kabila ng mga kahirapan na kinakaharap ng bansang Pilipinas, nakita ng mga bansang ito ang potensyal ng bansa upang maging malakas na kakampi sa rehiyon. Sa katunayan pa nga mga kasama ay nagpahayag ang mga opisyal ng bansang Australia, Estados Unidos at bansang Japan na magbibigay sila ng tulong sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon ay nakaalerto pa din ang mga kasundaluhan na pandagat ng bansang China sa kadahilan ng sinasabi ng China na pinasok ang kanilang nasasakupang katubigan ng barkong pandigma ng Estados Unidos, na kung saan ay inakusahan pa ng China ang Amerika dahil sa pagpasok sa katubigan ng walang pahintulot mula sa China. Usap-usapan din ng mga eksperto na maaaring sinusubaybayan ng bansang Amerika ang China dahil na nga sa pagbuo nito ng puwersa sa rehiyon ng South China Sea, na alam naman natin na halos sinakop na ng China ang malawak na karagatan. Samantala sa issue naman tungkol sa sinasabing pinasok ng US Navy ang karagatan ng China, ayon sa report sa official website ng The Guardian, itinanggi ng hukbong pandagat ng Estados Unidos na pinasok nila ang teritoryo ng bansang China, na kung saan ay ayon sa militar ng China, isang US destroyer ang kanilang namataan na naglalayag malapit sa pinag-aagawang Paracel Island, na sumusubok pa ito na libutin ang buong katubigan. Gayunpaman, dineklara ng United States Navy na mali ang ibinibintang sa kanila ng China, na ayon pa sa isang estatemento na lumabas noong araw ng Huwebes, ipinipilit ng Chinese military na pinasok ang kanilang katubigan, at ayon sa kanila, isang guided missile destroyer USS Milius ang iligal na pinasok ang Chinese territorial water nang walang pahintulot o aprobal ng kanilang gobyerno. Isang patunay lamang ito na kapag ang Estados Unidos na ang humarap sa pagiging agresibo ng bansang China, ay tiklop ang PLA o ang People Liberation Army ng China, na inakusahan pa nito ang US sa pagpapatindi ng tensyon sa rehiyon. O sa madaling sabi, sinisisi ng China ngayon ang Estados Unidos sa pagpapawala ng peace and stability sa contested Paracel Island. Samantala sa kabila naman ng binibintang na ito ng China, ayon sa responde ng US Navy 7th Fleet, sinabi nito na ipagpapatuloy pa din ng USS Milius ang pagsasagawa nito ng kanilang routine operation sa South China Sea at patuloy na babantayan ang mga karatig bansa ng bansang China.